kasi nag-concentrate sila doon. Ang problema lang, maingat si Kozen. Tapos nung time na nag-iingat si Kozen, hindi rin naman siya nakaka-damage. Kaya nahihirapan pumalag yung Minana Archives. Pero nung na-activate na yung power spike ng mga miyembro ng Minana Archives, wala nang paki si Kozen kung matamaan siya o hindi. Sabi niya, sana ikaw na bahala sa akin pag may sumulpot, ha? Kasi di ba yung if remember, pag nag-RRWM siya, may shield din siya. Oo. Ngayon, for Kozen, sabi niya, yung full barrage ko, hindi na lang basta pang-hit. Nung diretso doon sa pinaka-base na Smart Omega, ginawa niya na lang extra survivability. Yung full barrage din. And nag-flicker side to side siya with his full barrage. Ngayon, mas napapalawig niya pa yung sakop niya. Yun talaga yung plano gawin ngayon ni Kozen. Katulad ng performance niya nung game number 1. And now si Sana dito, kahit baka ka, early game pa lang, medyo masakit na ang Omega Neos. Bilis nilang minamarinate. Pinapakuluan yung baka. Oo, hinahanda na. Malapit na kasi ihain yan mamaya eh. Siyempre, pag baka, kailangan may pressure cooker. Binibigyan nila ng Pressure! Kasi mamaya, lulutuin nila si Sana. Ayan Yun yung na plano. Pero, hahayaan ba namin na Archives gawin yun ng natin. Omega? Kasi, siyempre, meron silang milk tea. Meron din naman brisk. Oo. Na kailangan mag-take sila ng risk. At kailangan din ng brisk na attack dito onto Smart Omega Neos. Pero si Wisdom, okay lang. Kaya ko mag-isa. Diyan muna kayo sa may bandang gitna. Oo, mataas naman din kasi yung survivability ng isang Brody. Kaya naman hindi na pinapansin halos ni Rylo o ni Supermarket ito. Kahit nandito yung baka. Sabi niya, okay lang. Huwag kayong mag-concentrate sa akin. Mag-concentrate kayo sa mga objectives na gusto kunin ni Matt. Okay lang sa akin. Kasi kaya ko naman yung sarili ko eh. Si Oo. Matt ngayon, mapapansinin natin, tahimik sa mapa, pero ginugulo ni Milk Tea. They know na ito na, pupwesto na yung dalawang jungler. Early, punctual, on time. Sakto. Pero ang problema dito, paano ba ihaharap ni Matt sa kanya ngayon? Yung pagong. Oo, kasi ang hirap eh. Mas tanky kasi yung Minana Archives. Nandyan yung Mino, nandyan yung Fredrin. Well, nandyan din naman yung Edith for the side of yung Omega Neos. Pero nauna yung Minana Archives ngayon na 2008 for this turtle. Mapupunta pa rin kay Matt. At parang gusto pa nila mag-go. Lewis dito, ang ganda ng knock-up. Petrify play, ginamit na nga din to get that first blood onto Brisk. Si Luis with the first blood. Great start for Smart Omega Neos. Habang medyo napalalim din kasi doon yung Minana. They were a bit too comfortable pero nakarinig ko napauwi ka doon. Ang layo pala, ganun pala kalayo yung range ng isang iksa. Tinapatan yung Brody eh. Sabi niya, okay lang Brody, kung binibreak ko yung barrier sa gold lane, ikaw, hindi ka basta-basta masasabi na torn apart memory, layo na naabot. Pati ako. Alam mo yung strategy na nag-hold ka ng minion sa lane para hindi maka-level up yung kalaban? Hindi mo na papatayin yung ano. Hindi gumagana sa kanila eh. Kasi kahit anong hold nila, naaabot nila yung ano eh. Naaabot nila yung mga minions eh. Kahit catapult pa yan eh. Pero ito nga dito, Lewis pati Milk Tea. Nagbabardagulan lang talaga sa top lane. Now this time, 60 seconds bago pa lumabas yung turtle. Pero active na active yung dalawang ko pa nandito sa bottom lane. Nakita natin na pumuposisyon lang si Supermark. And remember, meron din kasing knockback with the Star Helix itong isang Iksha ni Kozen. Nakaka-displace yun eh. Oo, nakaka-display siya dito. And yung short delay kasi na yun, syempre sobrang laking bagay dyan for him. And this time around, mapapansin natin, i-delay din sila. Oo, pero Kozen dito nakaka-free hit ha. Tinatry niya talagang iligtas si Briston pero hindi niya kakayanin. Damage coming in from Mega Neos now. Supermark. Nakatakas pa rin with the Primal Wrath at nakadamage pa nga. Nakakaisa. Kozen mapipilitan mag-flicker dito. Minana Archives hindi pa rin nakakakuha ng bawi na gusto nila. At parang gusto pa nila isahin dito si Kozen dahil ay dito na yung sandwich play. Earth Shatter, naisahan na nga doon si Supermark. Pero worth it daw. Dahil si Kozen naman ngayon ang tutumba. Dalawa ang kanilang napatumba doon sa hinaba-haba. Nabuhay na muli si Sane. Oo. Diba, napilitan mag-respo si Daizo doon sa pinakababa kasi he knows na given the opportunity before the 5-minute mark, syempre mas gusto ibigay na Smart Omega News lahat ng resources kay West at pasimat yung Energy Shield. Hindi sila nagtagumpay doon, pero it's still a win for Smart Omega kasi ang laki agad ng gold lead nila, that's around 2K. At ngayon, may position pa sila on this possible Lord or Turtle take nga ba ng Minana. Pero ang problema, kasi ito yung nangyari nung Game 1 eh. Ganito kalaki yung kalamangan, hindi halos makabawi ang Minana Archives. Pero pag umabot kasi yung power spike ni Iksha mamaya, pwedeng ma-GG ulit yung barangay, Athena. Yeah, and yun yung kailangan i-prevent naman ng Smart Omega News. Kaya nga that early, dinilawan na nila. Ayan. And another one.
onto the peak shopper dito. Sure Earth Shatter kay Milk Tea ha. Mapipilitang lumayo dito ngayon pero nakaagaw ng turtle ng Manana Archives. Lewis gusto bumawi. Pen 5 play. Ang ganda. That's gonna be on to Sana. Tumama pa nga doon. And now si Matt. Parang binibigyan na nga ata yung gulong. Sabi ni Brisk, kanina ka pa. Ako naman. That's going to be a 1-for-1. Minana, kahit sabihin natin nakakuha ng turtle. Pero imagine, Smart Omega News pa rin na may hawak ng lead. That's 6-2 on to kill score. Papansinin natin, ang aga rin nakabasag ni West ng Torres sa taas. Nag-switch agad ng lane dito yung XP and gold lane, knowing na gusto talaga nilang i-amplify, mabigyan, ma-funnel off, or ma-funnel lahat ng resources din dito kay West. Kasi si Matt, hindi naman sa kanya talaga magagaling. Ang mga damage magagaling for Smart Omega News, it's still going to be West Side kill. Pero iba rin talaga. Yung nabibigay dito ng Dragon Tail and Sha energy ni Luis. Ginamitan na nga ng Retribution pati ng ulti. Uy, sakto yung 3 on tauntaun ni 2. Brisk pero it's gonna be a 3-on-2. West nakaka-free hit dito si Milk Tea ang gusto. Pero si Brisk naman ang tinamaan. That's one member down for Manana Archives. Alam mo, Athena, gusto ko lang i-comment si West. Kasi kahit nakuha ng Manana Archives yung turtle, siya pa rin yung MVP sa clash na yun eh. Hindi dahil nandun siya sa turtle fight, kundi na-solo kill niya kanina sa taas si Cozen at nakapush pa. Oo, yun yung tinutukoy natin kanina. Na si West Side Kila activated na naman, pero si Cozen! Si Matt, napakasakit, man. Nakaka-free na nga dun si Cozen pero hindi niya kakayanin. And now pati yung baka naluto na maaga dahil gumana yung pressure cooking strategy na ginawa nila kaninang early game. Eh, nagdalatag din ng uling din kasi do si Matt. Pansinin mo, di ba? And with the Turtles Passants, talaga na prevent niya rin talaga doon yung Minana na mas lalo pang mag-respond dun sa attack sila. Smart Omega News right now, may isa pang target! Man, na-predict nila kung saan pupunta! Torn Na-predict apart nila memory! kung saan pupunta doon si Milk Tea. Ang ganda ng heads up play coming in from Lewis doon. Pero yung torn apart memory pa rin yung tatapos kay Milk Tea, Omega Neos. Different barangay, lumipat ng lugar yung barangay ngayon kasi parang iba na ang kanilang galaw. Nag-relocate. Oo. Nag-relocate dito ang Smart Omega Neos, pero Minana Archives pa rin. Ngayon nag-aantay ng Si kanilang Luis, pagkakataon. Pero problema, hindi sila makasurprise eh. Diba? Kasi nga naman, yung vision na nagagaling doon kay Rel with Asal Echo, hindi lang basta vision, napapataas yung hit mark. Kung kaya naman, kahit yung mga Asal Recall, maganda yung pagtama sa members ng Minana. Kada ulti kasi ni Ryle, yung hole niya lumalaki lalo eh. Kaya yung Astral Spear, Astral Recall, tumatama kahit hindi nga precise, tumatama pa rin. Kita mo naman, yung Asal Meteor, ready rin if ever kapag ka meron lumalapit. At karamihan pa sa mga members dito na Minana, Naku in po. close proximity. Medyo napigilan dun yung initiation coming in from Flicker. Super Mark. Adams goes in dito. Full barrage. Nararamdaman na. Pero eto na yung Dragon. Luis. Gusto ata kunin doon si Daiso. Pero makakali si Daiso doon. Pero sabi na lang yung baka na lang. Yun yung masarap. Yun yung malaman. Yun yung kunin natin. Ito yung mas malasa eh. Nakita natin kung ano yung epekto niya pagdating sa mga team fights and why not eliminate him this early. Looking at the early item doon, mapapansin natin na naka-counter-strike naman pala kasi si Luis. Kaya naman yung damage niya with Dragon Tail and even with the basic attacks is enough as well. Pero aside from that, si West naman ngayon pupunanan. Hinabol na. Naka-flicker out pa at nakatakas pa nga dito. Hindi pa rin nila na-shutdown. Si Westside Killa. Okay lang sa Minana, sabi nila. Disiplina pre, kaya pa to. Pa-late game ulit. Oo. Ang gusto nilang i-achieve dito. But looking at the goal difference, lamang na lamang ngayon si West at 7K against magpa 5,000 pa lang na Cozen, meaning na was well formed, mas masakit yung damage na deliver niya. And aside from that, level gap din po kasi ngayon si Cozen. That's a level 11 Brody, habang level 9 pa lang ngayon yung Iksha ng Minana Archives. And this time around, mapapansin din natin, in each and every time na nagtatago si Milk Tea, to achieve a pick-off play na pe-predict or na-i-interrupt because of the Asal Echo. Alam mo, gusto ko nabanggit mo yung gold difference pati na rin yung level gap between the two gold lanes. Kasi nakikita mo kung paano nagtatanslate yung sa rotation ng Minana eh. Omega, nahahayaan nila si West mag-isa dito kasi tiwala sila na napakalaki ng gold lead na na-establish niya. Pero Minana, they're forced to group up, especially onto Cozen. Doon na naman tayo. Si Milky continuously interrupted. Si Cozen ngayon, tinatry niya yung best niya. Nakakuha naman siya ng kill. And imagine, ginakomit niya rin yung flicker onto that full barrage. Hindi niya pantakas yung flicker dito. And for Pang Smart, sidestep eh, yeah, no? and Sinabi for mo Smart kanina. Omega Neos, ang kailangan lang na naman nila gawin, antayin eh. Vulnerable yan kapag nag-full barrage, nakatayo yan. And Matt is also doing a great job spotting members na pinaka-vulnerable talaga for the side of Minana. Hindi sila takot i-burst out or ilabas lahat ng resources nila onto Brisk. Dahil Lord na to, tanggalin na natin yung Retribution Holder ng Minana Archives para sure sa atin yung objective.
And remember, hindi naman ganun kalaki yung range ng isang Valentina. So, consider natin na mid to short or mini heroes dito yung side ng Minana. And karamihan sa mga yan, mas lalo mag-enjoy Omega, lalo pag nagtiktikin sila kasi merong Luis, merong Ding Mat. Katulad niya, nagagawin lang dito, sagasaan sila. Gusto nilang kunin si Milty doon, pero makakasagot din naman ng Minana Archives. Luis is now down, Kunat pero ni Mat, Mat? napakakunat ngayon. Mayroon pang ulti. Napilitan tumalon yung baka doon, sana. Pero yung Tornaport Memory nagamit na, pero nag-flicker in si West para tapusin ang trabaho niya. Now si Daizo, hindi na nga kailangan yung Astral Recall to bring down Daizo. Sapat na yung damage ng Omega doon. That's going to be a 3-4-2. Nakalamang ang Smart Omega Neos na nakakuha sila ng Lord. And aside from that, lamang sila in terms of gold. Now, they're eliminating the inner turret here on the lane. Wala na rin purple buff na maaabutan dito ang Minana Archives. And Smart Omega Neos, slow but definitely steady. Pero sabi ni Matt, let's take it fast kasi very fast. Nagiging direct na attack niya dito onto Minana Archives with Athena Shield and Atikuras. Ngayon, na-enable niya pa na makapag-build up dito na more on, pwede natin sabihin na continuous na damage ang mabibigay dito ng isang Brody ng West. At ngayon, aabante sila. Sasabay yung Lord. Kahit na level 1 pa lang ito, ingan, grabe na yung damage na nag-inflict nila. Wala na daw late game Omega. Gusto nila tapusin to na maaga. Kaya nga ngayon, si Sana ang gusto nilang kunin dito. And now he's gonna go down. West, nakaka-free hit. Maganda. Matt, onto the backline once again. Milty ang kanyang gusto. Pero parang masyado attached shot doon malalim. Makaka-shutdown dito si Kozen. That's gonna be 1-for-1 Sana para kay Matt. Kita natin kung paano dinisiplina ni Sana ibang members ang walang lalabas. Oo. Diyan lang kayo. Pinalo. Sabi niya, dyan lang kayo mga makukulit na bata. Diyan lang muna kayo. Antayin natin na magmaasim dito Smart Omega Neos. Pero this kind of instance kasi okay lang dun para kay Matt na mamatay. Kung sakali man, nagkaroon pa sila ng space para lalo makapag-push off ng mga wave. Minana Archives being pushed onto a wall. Now, ang problema nila, hindi kasi basta-basta makalapit sa Sana with the dabog kasi bago pa siya makalapit, merong West, meron ng Ryle na nangluluto sa kanya. At habang lahat ng yun ay nangyayari, si Milty rin continuously interrupted. For the side of Smart Omega Neos, hindi niya na nagagawa yung isa sa trabaho niya na mag-stick push or mag-push ng wave. Kasi merong agad sagot doon yung Smart Omega Neos. Hindi nila hinahayaan na makalapit pa yung minion wave doon or makalagpas sa riverside. Kasi imagine, kompleto pa po lahat ng torrent ng Smart Omega Neos. And we are already on the 12-minute mark. Ganoon po ngayon ka-balance out, kakontrolado na Smart Omega Neos, hindi lang yung laban, pati na rin yung minion wave. Natuto na kasi yung Omega kanina nung game 1. Sabi nila, sabi daw ni Athena, nung malapit na mag-split push si Kozen, open daw yung bahay natin. Kaya ngayon, sinasara nila bawat pinto to the point na pati mismo yung lock pa lang, hindi pa nabubuksan namin Minana Archive. Tama ka nga, all turrets ng Omega Neos, pwede pa pang Game 3. I think it's a sign na mukhang mag-Game 3 tayo ngayon. Parang nga may Game 3 na nga ba, pero Minana still waiting for that opportunity. Hindi binibigyan ng Smart Omega Neos ng any space kasi sinelyohan nila yung bawat entry point here for Minana Archives. Even Supermark is doing a great job. Katulad na na-predict natin for the draft ng game number 2 before this started na maaari na nila ilagay sa room at hindi tayo nagkamali doon. Habang si Luis naman ngayon, with that Yuzong play kasi kanina sinabi ko na 4 sa heroes sa Minana, kailangan nila kasi directly humanap ng posisyon na makalapit. Pero habang papalapit pa lang sila, ang dami na kasi nilang kinakaharap. At nandyan pa si Westside Killa na currently standing at the 903 KDA. Hindi nila maabot. Lalo na si Ryle with the 1012 KDA. Imagine the impact of the place and asa recall na nabibigay niya. Mas malayo, mas maganda for him. Lumalabas pa nga siya ng mapa para mas makakita na mas magandang trajectory. And imagine, that's 1 asa recall at wala pa din yung mga pagtira ng mga kidnap ni West. Ayan na yung go signal. Nilapag na nga yung kumot coming in from rail. Pwede na anytime pumasok ng Omega Neos ngayon. Pero sabi nila, Torre daw muna. Nilabas na nga ni Luis ang kanyang dragon. Relocate to the middle lane to bring it down. Luis tuloy-tuloy pa rin ang pag-zone. Nandun yung Lord sa baba. Nabutas na nga rin talaga ang lahat ng Torre ng Minana.
Mas malinis ngayon ang galaw ng Smart Omega Neos. Ngayon ba yung pagkakataon para matapos nila ito na maaga? Minana Archive still, madedepensa pa rin naman nila. Matutunaw yung Lord. Wala masyadong lumalabas sa pinakabase. Pero ito na yung sugal ni Sana. Sana nakaset na nga doon as Gozen full barrage. Free hit lang ng free hit. Might will all fall down. Now Milk Tea din naman. Makakabawi ang Omega doon. Supermark, napap yung kanyang mortality. Makakawala din naman. Pero ito si Daizo. Nahabol nga doon ng Torn Apart Memory coming in from West. 3 members na lang for Minana Archives. 4 pa rin para sa Omega. Pero si West gusto na mag-tower lock. Sabi ng Omega, sa amin na to! Mabilis ang atake. Direct and precise. Yan ang first